Nagpatuloy ang ating kwento nang makatagpo si Jandel ng isang babaeng elf sa kanyang paglalakbay. Tamang-tama yon sapagkat kailangan niya ng kasama sa pagtulog. Kitang-kita ang takot ng babaeng elf sa malaking barbaro, dahilan para maging alerto ang babaeng elf at maghanda sa anumang posibleng mangyari. Inasahan na ni Jandel ang reaksyong ito dahil walang sinuman ang hindi matatakot sa kanyang kahangahangang pangangatawan. Napansin niya ang mga sugat ng dalaga at pinaniniwalaan niyang hindi ito dulot ng mga goblin. "Sinaktan ka ba ng mga tao?" tanong ni Jandel sa babaeng elf. Hindi naman agad sumagot ang babae. Sa halip ay napaluhod na lamang ang babaeng elf at sinabing, "Tulungan mo ako, mister." Napatanong naman ang ating bida sa sinabi ng babaeng elf. "Parang awa mo na, mister, pakawalan mo na ako, mayroon pa akong pamilyang nag-aantay sa akin." Pagmamakaawa ng elf kay Jandel. Makikita namang baka sa mukha ni Jandel ang pagkairita sa sinabi ng dalaga. Naisip ng ating bida na hindi pangkaraniwan ang babaeng ito sapagkat karamihan sa mga elf ay marahas at magaspang ang ugali. Bagamat wala siyang karanasan sa mga babae sa kanyang nakaraang mundo, ay tiwala siya sa kanyang tinataglay na itsura at karisma. Sinimulan ni Jandel ang pagngiti sa babae upang mabawasan ang takot nito. Kabaligtaran naman ang naging reaksyon ng babaeng elf sa kanya at labis itong natakot sa kanyang ginawa. Hiniling ulit ng dalaga na pakawalan na siya ng barbaro at huwag patayin kahit isa siyang barbaro. Nainis naman si Jandel sa hiling ng babae, nagtataka siya kung bakit ganoon ang reaksyon nito sa isang salita lang mula sa barbaro. Tinanong niya sa sarili kung ano na lamang ba ang ginawa sa kanya ng mga barbaro upang maging ganoon katakot. May kinuhang bagay si Jandel sa kanyang bag at ibinigay sa babaeng elf. Inutusan siya ni Jandel na gamutin ang kanyang sugat bago sila magsalita. Binigyan siya ng halamang gamot at piraso ng tela. Nagtanong ang babaeng elf kung bakit ibinigay ito ng barbaro sa kanya samantalang isa siyang estranghero. Tinanong ng ating bida kung kailangan pa ba ng dahilan para makatulong sa kapwa. Nagboluntaryo din si Jandel na bantayan ang dalaga habang ginagamot nito ang kanyang sugat dahil napansin nitong pagod at sugatan ito. Naniniwala si Jandel na mas ligtas kung magtutulungan sila sa mapanganib na kalagayan. Matapos gamutin ng dalaga ang sarili, naramdaman ni Jandel na ito na ang tamang oras para magpakilala, dahil tila nabawasan na ang takot ng babaeng elf. Nagpakilala siya bilang si Jandel, anak ni Bjorn. Tumugon ang dalaga sa pamamagitan ng pagpapakilala sa sarili bilang si Erwin. Tinanong ni Jandel si Erwin kung bakit ito takot sa kanya. "Dahil isa akong elf at isa ka namang barbaro," sagot ni Erwin. Naguluhan si Jandel kung ano ang koneksyon ng kanilang mga lahi. Kilala ang mga barbaro at elf na mortal na magkaaway, pagpapaliwanag ni Erwin. Nabigla naman si Jandel sa impormasyong ito. Di niya inakalang may ganoong uri ng pagkamuhi sa kanilang mga lahi dahil wala naman iyon sa video game. Ipinaliwanag ni Erwin na 10 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga elf at mga barbaro, ngunit wala siyang balak na maghiganti. Sinisiguro ni Erwin kay Jandel na ayaw niya itong awayin. Wala rin naman siyang masamang intensyon, sagot ni Jandel kay Erwin at natuwa naman ang elf. Isiniwalat ni Jandel ang kanyang pakay kay Erwin at yun ay ang matulog kasama niya. Nilinaw niya na pagod siya at kinakailangan niya ng magbabantay habang siya ay natutulog. Naunawaan naman ni Erwin ang sinabi ng barbaro. Alam ni Erwin na pinapahalagahan ng mga barbaro ang kanilang dangal higit sa anuman. Iminungkahi ng dalaga na ipangako niyang hindi niya sasaktan si Erwin sa pangalan ng kanilang tribo at dangal. Ganoon din naman ang gagawin ni Erwin upang mapagkatiwalaan nila ang isa't isa. Napaisip naman si Jandel at sa huli ay pumayag din siya upang matapos na ang usapan at makapagpahinga na. "Salamat, mister," ang tugon ng dalaga. Hiniling ng ating bida na tigilan ang pagtawag sa kanya ng mister sapagkat 20 anyos pa lamang ang kanyang edad. Sa halip ay Jandel na lamang ang itawag sa kanya ng dalaga. Nagsimulang mangako si Jandel sa pangalan ng kanyang tribo at dangal. Ganoon din naman ang ginawa ni Erwin. Nangako sila sa kanilang karangalan na hindi nila sasaktan ang isa't isa sa anumang sitwasyon. Nang matapos sila sa pangangako, ay oras na sa kanilang pagtulog. Iminungkahi ni Jandel na siya ang maunang matulog, pumayag naman si Erwin. Ibinigay ni Jandel sa dalaga ang relo at pinayuhan na ingatan ito dahil mamahalin ito. Positibong tugon ni Erwin at sinabing iingatan niya ito. Dahil sa trust issues ni Jandel, malamang ay mahirapan na naman siyang makatulog ng dahil sa pag-iingat. Para maibsan ang kanyang pag-aalala, nais niyang magpanggap na umiiglip sa karagdagang 10 minuto.
Subalit hindi na malaya ni Jandel na nakatulog na siya. Nagulat na lamang siya nang tawagin siya ni Erwin. Inusisa ni Jandel ang oras, at sinagot naman ni Erwin na 2 oras na ang nakalipas mula nang matulog ang barbaro. Nakatulog ng mahimbing si Jandel, at hindi man lang nakapagkunwaring humihilik. Ganoon pala kabisa ang pinagsamang unan, at kumot na nanggaling kay Hans. Inalok ni Jandel sa dalaga ang kanyang kumot at unan kung sakaling gusto nitong gamitin ang mga iyon. Agad naman itong tinanggap ni Erwin at nagpasalamat. Pagkahiga pa lang ni Erwin ng ulo sa malambot na unan, ay agad din siyang nakatulog. Ipinagpalagay ni Jandel na tiyak na pagod din ang dalaga gaya niya. Mahaba ang araw na iyon, at inakala niyang marami rin itong pinagdaanan. Sa pakiramdam ni Jandel ay 5 araw na siya roon, bagamat 3 araw pa lang mula nang dumating siya. Napatanong si Jandel kung ano kaya ang nangyari sa kanya sa dati niyang mundo. Napablatter kaya siya bilang nawawalang tao. Subalit malamang ay wala pang nakakadiskubre ng pagkawala dahil sa kawalan niya ng mga kaibigan o sino pa mang bibisita sa kanyang bahay. Napagtanto niyang bumalik man siya sa totoong mundo, ay wala ring maghihintay sa kanya. Gayunpaman, kinakailangan niyang huminto sa pag-iisip ng negatibo dahil hindi ito makakatulong sa kalagayan niya. Lumipas ang oras at nagpatuloy ang pagpapalitan ni Jandel at Erwin sa pagtulog. Sa wakas ay ilang minuto na lang bago magpatuloy ulit ang oras ng paglalakbay. 10 minuto na lang at matatapos na ang kanilang kasunduan ni Erwin. Nagdadalawang isip ang ating bida kung mas mabuting manatiling kasama ang babaeng elf. Mukhang may kaalaman ito sa pamamana at hindi ito magiging pabigat sa kanya kung nagkataon. Sa ikatlong araw, lalago pa ang grupo ng mga goblin, posibleng umabot ng hanggang 4 na miyembro. Mas mapapabilis si Jandel kung magsusolo siya, subalit naguguluhan siya dahil napaka-importante rin ang pagtulog sa dungeon. Sa pagbabantay ni Jandel ay may dumaan sa kanilang harapan na 2 adventurero. Mukhang ang pakay ng mga ito ay ang kasama niyang elf. Siya na nga ang elf, tumugma ang disenyo ng pana niya sa description ng hinahanap nilang elf, bulungan ng 2 adventurero. Tinanong nila si Jandel kung may koneksyon ba siya sa dalaga. Ipinaliwanag ni Jandel na tinulungan nila ang isa't isa sa pagtulog. Natawa ang mga adventurero sa kanyang sinabi dahil hindi karaniwan na makakita ng isang elf at isang barbaro na nagtutulungan. Magtatanong pa sana sila, ngunit binigyan sila ni Jandel ng masamang tingin at sinabing wala siyang obligasyong sumagot. Dahil sa pagkadismaya, tinanggap ng mga adventurero ang tugon ng barbaro at umalis. Batid ni Jandel ang sitwasyon at alam niyang si Erwin ang pakay nila. Mabilis niyang ginising ang dalaga, ngunit ayaw nitong magising na parang batang ginulo sa pagtulog. Makikita ang pagkairita sa muka ni Jandel sapagkat buhay na ng dalaga ang nakataya at nagawa pa rin niyang matulog ng mahimbing. Patuloy na ginising ni Jandel ang dalaga at napansin niyang may mali. Napagtanto niyang nagkukunwaring tulog si Erwin. Dahil sa realisasyong ito, hinila ni Jandel ang kumot dahilan upang tuluyang bumangon si Erwin. Tinanong ni Jandel kung bakit nagkukunwaring tulog ang dalaga at tumangging bumangon. Malungkot na ipinaliwanag ni Erwin sa barbaro na ginawa niya ito dahil ayaw niyang maiwang mag-isa. Alam niyang iiwan siya nito pagtapos ng kasunduan. Nagtataka si Jandel kung bakit nag-aalala si Erwin dahil hindi naman talaga sila opisyal na magkaparti. Natapos ang kanilang kasunduan nang magising ang dalaga. Tumayo si Jandel at nagtanong tungkol sa 2 lalaking naghahanap sa kanya. Ang sagot ng dalaga ay wala siyang koneksyon sa kanila. Ngunit bakit nila siya hinahanap? Marahil sila ay mga kasama ng mga taong nanakit sa kanya, na pinatunayan ng simbolo sa kanilang mga damit, na tinatawag na Crystal Union. Sumagi sa isipan ni Jandel ang pag-iisip na iwan ang dalaga, dahil alam niyang hindi lang iilan ang humahabol kay Erwin, ngunit posibleng isang buong organisasyon. Gayunpaman, nag-alinlangan si Jandel dahil sa nakakaawang pagmumukha ng babaeng elf. Niyaya ni Jandel si Erwin na tumayo para mapag-usapan nila ang nangyari. Tinanong ni Erwin kung tutulungan siya ng barbaro, at sumagot si Jandel na gusto muna niyang marinig ang kwento ng elf bago magdesisyon. Iminungkahi ni Jandel na ipagpatuloy nila ang pag-abante, habang ibinabahagi ni Erwin ang kanyang kwento, upang maiwasan ang pag-aksaya ng oras, at masayang pumayag si Erwin. Ikinuwento ni Erwin na sa unang araw niya sa dungeon, may lumapit sa kanyang lalaki, habang siya ay natutulog. Nagising siya at napansin niyang may masamang balak ang tao. Nagawa niyang makatakas, ngunit kalaunan ay natuklasan niya na ang taong iyon ay pinuno ng isang makapangyarihang klan. Mula noon, walang humpay nang tinutugis siya ng grupong ito na nagresulta sa sugat niya sa tagiliran.
Nagtanong si Jandel ng karagdagang detalye kung paano siya nakatakas. Ipinaliwanag ni Erwin na gumagamit ang mga adventurer ng communication device na tinatawag na message stone para masubaybayan ang kanyang lokasyon. Ang device na ito ay may saklaw na hanggang 300 metro. Ikinumpara ni Jandel ang device na ito sa isang walkie-talkie mula sa dati niyang mundo at napagtanto niyang hindi makakatakas ang babaeng elf kung iiwan niya ito. Tinanong ni Jandel kung bakit napakaseryoso ng sitwasyon, gayong wala namang ginawang masama si Erwin. Idinagdag ni Jandel na baka ito ay para patahimikin siya, ngunit nanatiling tahimik ang dalaga at nagpahiwatig na maaaring may iba pang dahilan. Inamin ni Erwin na naglabas siya ng punyal at naiwas-iwas ito bago tumakbo palayo sa lalaki. At ang punyal na iyon ay tumama sa di inaasahang parte ng katawan ng lalaki. Inusisa ni Jandel kung saang partikular na bahagi ang tinutukoy ni Erwin. Alam mo na kung saan yon, ang nahihiyang sagot ni Erwin. Nalaman din ni Erwin mula sa bali-balita na hindi na kayang gamutin o maibalik sa pamamagitan ng healing potion ang naputol na bahaging iyon. Napagtanto ni Jandel na iyon ang dahilan kung bakit siya pinaghahanap ng mga ito. Maituturing nga ni Jandel na karma yon sa pinaggagawa ng dalaga. Humingi naman ng tawad ang dalaga. Bigla naman may napansin si Erwin habang pasulong, biglang napansin ni Erwin na may nakabuntot sa kanila mula sa layong mahigit 100 metro. Bagamat hindi ito nararamdaman ng ating bida mula sa distansyang ito, nagtiwala siya sa kakayahan ng elf na maramdaman ito. Inirekomenda ni Jandel na magmadali sa pagtakbo, at sumang-ayon din naman si Erwin. Bagamat muling bumukas ang sugat ng elf, hindi siya nagreklamo ni Katiting. Humanga si Jandel sa dedikasyon at katapangan ng dalaga. Nagpatuloy sila sa pagtakbo, ngunit napansin ni Erwin na tila hindi nababawasan ang distansya nila mula sa humahabol. Naisip ni Jandel na hindi iyon maganda, at napagdesisyonan niyang kinakailangan nilang wakasan ang tumutugis sa kanila upang matapos ang problema, ngunit alam niya na hindi na sila maaaring bumalik kapag ginawa nila ito. Kailangan din nilang mabilis na gumawa ng plano. Tinawag ni Erwin si Jandel nang maramdaman ni Erwin ang kanyang pag-aalala. Tinanong ng ating bida kung saan magaling ang babaeng elf. Ipinakita naman ni Erwin na tunay siyang waifu material at sinabing mahusay siya sa paglilinis at paglalaba. Subalit nag-ensayo pa lamang siya sa pagluluto. Nalito naman si Jandel at tinanong kung ano ang pinagsasasabi ng elf. Nilinaw ni Jandel ang tanong at idinagdag kung saan magaling ang elf pagdating sa labanan. Mahusay siya sa archery, ang pagmamalaking tugon ng dalaga. Bukod dito ay marunong din siyang gumawa ng spirit magic gamit ang elemento ng apoy. Humanga si Jandel, dahil ilan lang ang nakakaalam kung paano gumamit ng apoy bilang elemento. Tinanong rin ng barbaro kung nakapatay na ang elf ng sinuman. Nagulat naman si Erwin sa tanong at negatibo ang kanyang tugon. Gayunpaman ay kakayanin niya ito kung kinakailangan. Naintindihan naman ni Jandel ang kanyang sinabi. Muling tinanong ni Jandel ang elf kung gusto niya siyang makasama sa party. Ipinaliwanag niyang magtatagal lamang ang kanilang party hanggang makalabas sila sa dungeon. Binanggit din niya na tatanggap si Jandel ng 9% ng bahagi ng kabuuang lot, habang 1% lamang ang matatanggap ni Erwin. Walang pag-aalinlangan namang pumayag ang dalaga sa kanyang proposal ng companionship. Ngayon ay opisyal na ngang magkaparti ang dalawa. Nagtanong muli si Jandel tungkol sa distansya nila mula sa kalaban, at nalaman niyang wala ng 100 metro ang layo nito. Sa kabila ng kanilang patuloy na pagtakbo, tila sumusunod lang at papalapit pa ang kalaban. Maya-maya, narating nila ang madilim na bahagi ng dungeon. Mabilis na inutusan ng barbaro si Erwin na tawagin ang kanyang apoy na espiritu upang maging tanglaw sa kadiliman. Hindi inaasahan ni Jandel na babalik siya sa lugar na ito. Inihayag ni Erwin ang kanyang pangamba dahil papalapit na ang tumutugis sa kanya. Pinayuhan siya ni Jandel na patayin ang ilaw at hintayin ito kung nasaan sila, at sumunod naman ang elf. Maya-maya, dumating na ang bumubuntot sa kanila. Makikita ang figura ng isang lalaki sa madilim na kuweba. Sa kabila ng dilim, natuntun pa rin ng kalaban ang kanilang lokasyon. Iniisip ni Jandel na malamang ay mayroon siyang tracking skill kaya niya ito nagawa. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang barbaro, at inutusan si Erwin na panain ang lalaki. Naunawaan ito ng elf at dali-daling inasinta ang lalaki. Pinakawalan niya ang palaso at direkta naman itong tumama sa ulo ng lalaki, dahilan para bumagsak ito sa lupa na puno ng dugo. Bakas naman sa mukha ng babaeng elf ang magkahalong emosyon sa kanyang ginawa.
Pinuri ni Jandel ang kanyang aksyon at ipinaliwanag na maaaring manganib ang kanilang buhay kung hindi siya kumilos. Lumuhod si Jandel para suriin ang katawan ng lalaki, at may narinig siyang tunog na nagmumula rito. Nadiskubre niya ang message stone mula sa katawan, at narinig niya mula rito na dahil walang tugon mula sa linya na iyon, ay maaaring patay na ang humahabol sa elf. Ibrinodcast din dito na kinakailangan nilang magtipon sa distrito ng mga goblin. Nadismaya si Jandel sa natanggap nilang loot mula sa lalaki dahil inaasahan niya ang mga kapakipakinabang na bagay, ngunit wala silang nakuha. Ang pinakamahalagang bagay na natanggap niya ay isang bote ng potion, 2 punyal, at isang maliit na bag ng mga magic crystal. Bukod dito ay ang kanyang kasuotan kung saan ipinasuot ni Jandel kay Erwin. Sinabi ni Jandel na mas maayos ito kumpara sa dati niyang damit. Para kay Jandel ay mas maaliwalas na ang aura ni Erwin sa bagong nitong kasuotan. Tinanong ni Jandel si Erwin kung paano gamitin ang message stone, at sumagot ang elf na may buton sa gilid ng device na kailangang pindutin para gumana ito. Sinubukan ng ating bida na pinindot ito at nakarinig ng tunog. Ibinobroadcast rito ang usapan ng mga kalaban. Binalita rito na napatay ng elf ang isa sa kanila sa lugar ng mga goblin. Mayroon kasamang barbaro ang naturang elf na armado ng maso at kalasag. Idineklara ang gantimpala na 10,000 ginto na kabayaran sa kanilang mga ulo. Pinaghalong takot at depresyon ang reaksyon ng elf sa pagkarinig ng broadcast. Agad naman pinayuhan ni Jandel ang dalaga na huwag mag-alala sapagkat lilipat sila ng lokasyon. Patungo sa 2nd level, nagkaroon naman ng pag-asa ang dalaga. Inilabas ni Erwin ang apoy niyang spirit at nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Tinanong ni Erwin si Jandel kung kakayanin nila ang 2nd level o naman ang tugon ng barbaro. Inamin ni Jandel na mas delikado ang 2nd level, ngunit kung mananatili sila malapit sa gate, maiiwasan nila ang panganib. Dagdag pa ni Jandel ay maganda ang kombinasyon nilang dalawa ni Erwin. Namula si Erwin at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Jandel na noon pa man, ay magandang kombinasyon na ang tulad niya na isang melee tank at isang range attacker na tulad ni Erwin. Nag-alala si Erwin dahil first time nilang pumasok sa dungeon, at papunta na sila agad sa 2nd level. Muli nilang narinig ang pagalit na tono mula sa broadcast, kung saan binanggit na bukod sa 10,000 gintong premyo, makukuha rin nila ang katawan ng elf. Lalong natakot si Erwin dahil dito. Muli namang nilinaw ni Jandel na hindi niya pababayaan ang elf, kaya hindi siya dapat mag-alala. Muling tumunog ang device at maririnig mula rito ang ilang pang pananakot sa dalaga. Dahil dito ay mas naengganyo si Erwin na tuluyan ng magpunta sa 2nd level. Nais ugaliin ni Jandel ang tumulong sa kapwa subalit kung makikinabang lamang siya. Ito ay dahil sa rason na kung mali ang kanyang tinulungang tao ay wala siyang pagsisisi sa huli. Tinanong ng elf ang barbaro kung alam nito ang daan patungo sa 2nd level. Bagamat hindi niya alam ang eksaktong ruta, alam niyang kung dediretso sila patungong Hilaga ay mararating nila yon. Dinisenyo sa larong ito na kapag sinundan mo ang kadiliman, ay may mararating kang portal. Nirerepresenta ng kadiliman ang mga mas malalalim na parte ng dungeon. Napahinto ang dalawa nang may mamataan silang bitag ng goblin sa kanilang harapan. Nagpresenta si Erwin sa pagsira ng patibong. Pinayuhan ni Jandel ang elf na huwag sayangin ang kanyang mana sa pagsira ng bitag. Sumang-ayon naman si Erwin at tila naudlot ang kanyang plano. Dahil dito, kinailangang gamitin ni Erwin ang palaso upang matrigger ang bitag. Nang sisirain na niya ito, tinambangan siya ng 2 goblin mula sa likuran. Mabilis na umiwas sa kanila ang dalaga at gumawa ng distansya. Inasinta ni Erwin ang isang goblin at agad itong tinuluyan. Mabilis na umatake ang 2nd goblin upang samantalahin ang sitwasyon at iwinasiwas ang kanyang punyal. Nagulat ang goblin sa bilis ng babae nang bigla itong nawala sa harapan niya. Lumitaw ang babaeng elf sa likod ng goblin at mabilis niyang inatake ang goblin gamit ang kanyang pana. Ibinida ni Erwin ang kanyang galaw sa barbaro at tinanong ito kung magaling ang kanyang ginawa at sumang-ayon naman si Jandel. Higit ang abilidad ng elf sa kanyang inaasahan, bukod dito ay natatangi rin ang bilis ng dalaga. Inabot ni Erwin ang mga nakuha niyang magic stone sa barbaro. Positibo ang pag-iisip ni Erwin na kahit mababa ang kanyang porsyento sa hatyan ay maiipon yon kung magpapatuloy siya sa pagpupursigi. Sumang-ayon naman si Jandel at pinuri ang dalaga. Inanunsyo muli sa device na tumaas ang patong sa ulo ng babaeng elf, na ngayon ay nagkakahalaga na ng 20,000 ginto. Dahil dito, biglang bumaliktad ang emosyon ni Erwin,
at nagtago siya sa likod ni Jandel. Lumipas ang ilang minuto sa kanilang paglalakbay at walang nangyaring aberya. Bahagyang naghinala si Jandel dahil alam niya ang kanyang swerte at alam niyang may panganib na kasunod ang ganoong sitwasyon. Maya-maya ay nagkatotoo nga ang kanyang hula at nakatagpo sila ng mga goal. Nagtaka si Jandel sapagkat sa malalim na parte lamang lumalabas ang ganitong uri ng halimaw. Bukod dito ay sa timog dapat ito nag-i-spawn, nakabaliktaran ng kanilang direksyon. Di nga ito pangkaraniwan, isip ni Jandel. Tinanong ni Erwin kung kailangan niyang patayin ang mga goal ng mag-isa na itinanggi naman ni Jandel. Sinabi niyang mas mainam kung sabay nila itong kalabanin. Base sa video game, nakakatanggap ng malaking bonus EXP ang isang manlalaro sa tuwing papatay siya ng isang uri ng halimaw sa pinakaunang beses. Nangangahulugan itong mas mainam kung papatay sila ng iba't ibang uri ng halimaw hanggat maaari. Magandang pagkakataon iyon ang isip ni Jandel. Pinayuhan niya si Erwin na siya ang haharap sa mga halimaw at si Erwin naman ang bahala sa mga kalaban sa likuran. Kung katulad ito ng sa video game, aatakihin ka lamang ng mga goal kung masyado kang lalapit sa kanilang distansya. Nalugod naman si Jandel dahil magkatulad rin ito sa game. Sumalubong ang isang ghoul sa barbaro at mabilis naman niya itong napatumba. Mas mabilis at mas malakas ang mga ghouls kumpara sa mga goblin. Subalit hindi ganoon kataas ang ranggo ng mga halimaw na ito at madali lamang basahin ang kanilang mga kilos. Isang kalaban ang lumabas mula sa likuran ni Jandel at akmang sasalakayin siya, ngunit pinatumba ito ni Erwin gamit ang kanyang pana. Naisip ni Jandel na mas magiging madali ito sapagkat mayroon na rin siyang maasahang kasama. Nakatanggap ka ng isang EXP ang wika ng system. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay pahilaga at umabot na nga sila sa ikatlong araw. Napatigil sila nang may makita si Erwin ng bakas ng dugo sa sahig. Alam ng elf na hindi iyon nanggaling sa isang goblin, kaya nagtaka siya kung kanino iyon. Patungo ang baka sa direksyon na kanilang pupuntahan. Nanahimik bigla ang barbaro, na parang may idea siya kung kanino ito nanggaling. Maaari kaya, tanong ni Jandel sa sarili. Nagulantang na lang siya nang makita niya ang sandalyas na naiwan sa isang bitag. Nadiskubre niya na ang lugar kung saan siya nag-spawn ay bahagyang katabi lamang ng portal. Naisip niyang napakaraming niyang dinanas na paghihirap ng dahil lamang sa pagkakamaling iyon. Pagalit siyang sumigaw at hinambalos ang bitag sa sahig. Makikita naman si Erwin na nagtatanong kung ano ang nagawa niyang mali. Sinisisi ni Jandel ang kanyang kamalasan at sinabing kung sa kabilang direksyon lamang siya nagtungo ay nakarating na siya sa ikalawang level. Maluha-luha naman si Erwin habang tinatanong ang kanyang problema. Tiniyak naman ni Jandel na walang kinalaman dito si Erwin. Napagkone-konekta ni Erwin ang mga pangyayari at nakagawa siya ng isang konklusyon. Sinabi ni Erwin na alam niya ang dinanas ni Jandel. Sa kanyang tono ay tila nadiskubre niya ang tunay na nangyari at bahagyang kinabahan naman si Jandel. Subalit muling nagsalita si Erwin at sinabing nakikiramay siya sa kasamahan ng barbaro. Ang buong akala ni Erwin ay ito ay maaaring sa importanteng kasamahan ni Jandel at kaya siya nagagalit ay dahil sa awa nito sa kanyang kasamahan. Wala siyang ideya na sa ating bida nanggaling ang dugo. Binago ni Jandel ang usapan at tinanong kung handa na ba ang elf na magtungo sa ikalawang level. At positibo naman ang tugon ni Erwin. Inamin rin ni Erwin na hindi pa rin tuluyang nawawala ang kanyang takot subalit tila nabawasan na ito dahil alam niyang hindi siya mamamatay hanggat kasama niya ang ating bida. Nagpatuloy ang pagpasok ng dalawa sa portal sa isip na maiwasan nila ang mga nagbabadyang panganib. Dito na nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe at notification button sa ibaba para makita ang mga susunod na part. Hanggang sa muli. Paalam.